Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Danilo Wamar at shoutout kay Justin Villanueva. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Kung ang asawa at mga anak ay hayaan ang Aaron galit down, at pagkatapos ay talagang marinig ay Ivory mula dito, Aaron buong tao ay ganap na masindak sa sito. Ang galit sa buong kalangitan ay napapawi din sa isang iglap, tahimik na nakatingin sa koridor sa tabi ng Loxy, naghihintay sa hitsura ni Ivory. Nang makita ni Loxy ang reaksyon ni Han Sanchen, hindi niya maiwasang mapangiti ng bahagya mula sa gilid ng kanyang bibig. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay at ipinalakpak ang kanyang mga kamay. Sa ilang sandali, ang tunog ng mga yabag ay nagmula sa dulo ng pasilyo. Aaron pagsisikap upang sugpuin ang kanilang pag-igting, tahimik na naghihintay para sa hitsura ng figure. Hindi nagtagal, lumitaw ang figure. Malambot jade anino, tulad ng isang panaginip, tulad ng maghintay ng isang minuto, ito ay hindi Ivory. Isa lang itong bihis na katulong. At sa likod niya, walang ibang tao, isang kahoy na plato lang ang nasa kamay niya, yun lang. Nang biglang sumili ang bakas ng mamamatay tao na espiritu sa mga mata ni Aaron, tahimik at mabilis na lumapit ang dalaga sa mukha ni Aaron, bahagyang sumandal, at kinaladkad ang kahoy na plato sa mukha ni Aaron. Ang kahoy na plato ay hindi na bago, ngunit may isang sulat dito. Are you kidding me? Malamig na tiningnan ni Aaron si Luoshi, at ipinakita ang intensyon ng pagpatay sa kanyang mga mata. Ang batang si Ziyahan ay isang lalaking may dakilang mga nagawa. Kahit ang tunay na Diyos ay hindi ka matutulungan. Ako ay isang babae lamang. How dare I play with you? Hindi lahat ng tao sa mundo ay maaaring lumipad dito tulad ng iyong pagiging dominante, mas katulad ko, pero mole ant lang. Kahit ang atmosphere ay walang lakas ng loob na huminga, parang pumikit si Loxy sa mamamatay tao na espiritu ni Aaron, kahit Aaron's, ang mamamatay na intensyon ay nagpalamig na sa hangin sa paligid. Huwag mo akong sundan. Nasaan si Ivory? Galit na sabi ni Aaron. Hindi ba si Ivory iyon? Nanliit ang mga mata niya sa half moon at halatang malumanay siyang nakangiti. Gamit ang kanyang mga mata, muling ibinalik ni Aaron ang kanyang mga mata sa sulat sa kahoy na plato. Sulat. Sulat ba ito ni Ivory? Isipin dito, mabilis na kinuha ni Aaron ang sulat sa kahoy na plato, binuksan ang sobra, bakas ng kagalakan ang mga mata ni Aaron, sulat kamay ito ni Ivory. Ngunit habang binabasa niya, lalong nalungkot at nagagalit ang puso ni Aaron. Imposible, biglang ipinadala ni Aaron sulat sa lupa at galit na tumingin kay Luoshi. Ang sulat, kasama ng hangin, ay dahan-daang nahulog sa lupa. Sa pahina ng sulat, makikita mo ang sulat kamay ni Ivory. Nakilala ko na ang nakatakdang makilala ko, at mas pagod ako sa araw na hindi ako ligtas sa piling mo. Salamat sa mga ups and down na pinagdaanan mo. Ako, tatandaan ko yan, sana makahanap ka ng magandang asawa sa lalong madaling panahon at mamuhay ng maayos. Kung kayo ay itinadhana, hindi na kayo dapat magkita muli. Huwag mo na itong basahin. Salubungin ang tag-araw gamit ang iyong sariling panulat. Sa harap ng matinding galit ni Aaron, si Loxy ay kalmado at may damdamin silang, ngunit wala akong intensyon. Posible bang magkaroon ng bakuran sa isipan ni Han Xiaoxia? Huwag mo akong tanungin. Ako lang pagpapadala ng liham, iyon lang. Sa tingin mo ba ay hindi ko alam ang ginagawa mo para pilitin si Ivory? Hinding-hindi maniniwala na si Ivory ay mahihiwalay sa kanya, lalo pa na magbabago ang isip niya. Nang isulat niya ang liham na ito, tiyak na napilitan siyang magkompromiso.
Han Xiaoxia, hindi pa ba ako malinaw? Nagpapadala lang ako ng mga sulat, wala na akong ibang alam. Humalaklak si Lohi. Gayunpaman, may humiling sa akin na magpadala sa iyo ng isa pang salita. Mayroon ng mga demonyong monghe sa labas ng lungsod. Hiniling sa akin ng isang kaibigan na sabihin sa iyo na dapat mong tandaan na ligtas ang lahat. Ang makita si Chen Shuang ngayon ay isang premyo bago ang digmaan. Kung ligtas kang makalusot sa pagkubkob, mayroon ding gantimpala. Sa sandaling bumagsak ang boses, gumalaw muli ang kordon. Pagkatapos magtipon, lumitaw ang isang maliit na figure sa gitna ng kordon. Nayaner. Nang makita si Han Nayan, tuwang-tuwa si Aaron. Daddy si Aaron, excited din si Han Nayan. Han Xiaoxia, tandaan ang leksyon ni Qin Shuang, huwag kang matuwa. Napangisi si Loxi at napaalalahanan. Halatang natigilan si Han Sanchen, bumilis at lumipad papunta sa Han Nayan. Ngunit hindi tulad ng huling pagkakataon, sinasadya ni Han Sanchen na hindi makipag-ugnayan kay Han Nayan upang matiyak ang kanyang kaligtasan. Nayaner. Ang Aaron ay bihirang magpakita ng ngiti, tinitingnan ang mga mata ng kanyang anak na puno ng pagmamahal. Tatay. Nang makita ang Aaron, napakasaya rin ni Han Nayan. Akmang susunggaban niya ang mga braso ni Aaron. Gayunpaman, halatang hindi niya kayang sunggaban ang mga braso ni Aaron. Pagkatapos ng ilang magkakasunod na walang laman na grab, ang kanyang magandang mukha ay puno ng pagkalito at kalungkutan. Dad, bakit hindi ka mahawakan ni Nayaner? Dad, nasaan ka? Dad, miss na kita. May gagawin si Dad sa labas. Nangako si Papa na babalik si Nayaner at makipaglaro kay Nayaner kapag tapos na si Dad. Han 3,000 oso puso malungkot, at ubili-pisilin ng isang ngiti. Alam ko Dad. Mag-iingat ka sa labas. Magiging mabuti si Nayaner at maghihintay kay Dad palagi. At Dad, huwag kang mag-alala kay Nayaner. Maraming tito at tita na nag-aalaga kay Nayaner. Nakakamiss lang si Nayaner, you and Mom so much. Bagamat nakangiti, kitang-kita ni Aaron na nagpapanggap na malakas ang batang babae. At ang mga luha sa kanyang mga mata ay nagsasabi sa kanyang mga hinaing. Napakagaling ni Nayaner. Matutunaw ang puso ni Aaron. Bilang ama, alam niyang sobra ang utang niya kay Han Nayan. Inilagay niya siya sa panganib mula nang siya ay ipinanganak, hanggang ngayon. Sa oras na ito, gumalaw ang kamay ni Luoshi, kumalat muli ang kortina, at biglang nawala ang figure ni Han Nayan, napakabait at nakakaantig. I guess you must hate yourself so much that you can't even protect your daughter. Bahagyang nanunuya si Luoshi. Bagamat magaan ang mga salita, ngunit tumama sa puso ni Aaron, parang tinek, sinasaksak ng husto, hindi makabunot. Han 3,000 ngipin malapit na kagat, labanan ang galit, wow Loxi hands e ilipat, ang isang sulat ay direktang lilipad sa mga kamay ng Aaron, ang ilang mga tao ay labis na hindi nasisiyahan sa apat na pamilyang ito kung maaari kang makaalis sa pagkakakulong sa oras na ito, ang orihinal na gantimpala ay mananatiling hindi magbabago, at sa parehong oras, paano kung binibigyan ka ng pagkakataong magbayad? Ngumiti si Luoshi. Ang orihinal na galit ng Aaron ay agad na muling hamupa, ang pagkakataon ng pagbabayad sala. Oo, paano kung tabyusan ang kasalanan ng isang ama at hayaan kang gawin ang iyong tungkulin? Ibig mong sabihin, yan ang iniisip mo. Pagkatapos mong gawin, babayaran ka ni Han Nayan. Luoshi cold voice way, hindi ka nagsinungaling sa akin. Nang marinig ito, nagulat si Aaron. Mahirap paniwalaan ang sinabi ni Luoshi, ang mga tao sa lupa ay hindi kailanman nagsisinungaling sa mga tao sa lupa. Kami ay mga taga-nayon. Basahin muna natin ang sulat. Marahan na ngumiti si Luoshi. Tumingin si Aaron sa kanya na may kainahinala, ngunit tahimik na binuksan ang sulat. Sa liham, 4 na lungsod at 4 na pamilya ang nakalista. Lu pamilya, ang lungsod ng Yinshui, Shen pamilya, ang lungsod ng Luobin, Wu pamilya, ang lungsod ng Liuhai, at Fang pamilya, ang lungsod ng Silangan Kasamaan. Halos makita ang listahan ng 4, Aaron sisipagad na lumitaw ang isang mapa, at ang lokasyon ng 4 ay malinaw din flash sa pag-iisipin ni Aaron. Kung tama ang pagkakaalala ni Han Sanchen sa mapa, ang 4 na lokasyong ito ay pawang mga kuta, kaya hindi na kailangang magsabi patungkol sa kahalagahan ng lokasyon. Ngunit kadalasan, kung mas mahalaga ang lokasyon, mas magiging maganda ang pag-unlad,
kaya magiging malaki ang kapangyarihan. Hindi mahalaga kung alin sa 4 na lungsod ang hindi bababa sa isang malaking pamilya, hindi ito madaling salakayin. Talagang mataas din ang tingin niya sa akin. Kahit alin sa 4 na lungsod ang mahirap kagatin, ang kabilang partido ay may malaking potensyal at masalimuot na lupain. Ang lungsod ay sumasakop sa isang mahalagang posisyon sa pagpasa, na madaling ipagtanggol at mahirap salakayin. Kung wala kang ibang pinag-uusapan, hindi madaling lumaban kahit sa tuktok ng bughaw na bundok. Malamig na sabi ni Aaron. Ang ilan sa mga lungsod na ito ay mas mapanganib kaysa sa natural na panganib ng nihilismo. Mayroong isang sitwasyon kung saan isang tao ang namumuno at 10,000 tao ang hindi pinapayagang magbukas. Kung sino mang malaking pamilya ang gustong labanan ang 4 na lungsod na ito, kailangan nilang tanggalin ang kanilang balat. Kung ganoon lang kadali, ipauubaya ko sa iyo, Batang Ziyahan. Sa madaling salita, gawin mo o hindi. Napakunot ng noo si Aaron. Para sa kapakanan ni Han Nayan, hindi banggitin ang 4 na pamilya, kahit 1,000 pamilya, kailangan niyang gawin, bakit ako maniniwala sa iyo? Alam ng lahat kung gaano kahalaga sa kanya si Han Nayan, ngunit kung mas mahalaga siya, dapat maging mas mahigpit si Lu Roxen. Paano niya mapapalitan ang 4 na maliliit na lungsod sa isa't isa? Dahil makiramay si Ivory, natural na hindi gaanong mahalaga sa iyo ang 2 anak mo. At saka, kamag-anak ang kasintahan ni Ivory sa pamilya ni Miss Lu, kaya hindi ko na kailangang sabihin pa. Bulong ni Loxie, nauutot ka, malamig na sigaw ni Ivory. Maniwala ka man o hindi, ang araw na manalo ka sa 4 na lungsod ay ang araw na magsasama-sama ang iyong ama at anak na babae. Pagkatapos uminom ng alak, pag-uusapan natin ang tungkol sa matanda. Han Xiaoxia, hindi ka namin makikita sa maraming lugar. Oo, habang si Luo Shi ay tumayo at umalis, ang katulong na katabi niya ay agad na magalang na pumunta sa tabi ni Aaron para mag-imbita. Malamig na tumingin si Aaron sa likod ng pag-alis ni Luo Shi. Hindi niya alam kung sino siya o kung ano ang gusto niyang gawin. Nang umalis si Aaron, naglakad si Luo Shi sa isang maliit na patio sa likod ng bahay. Ngunit ang palamuti ay mapangarapan. Isang misteryosong katawan sa bahay ang tahimik na nakatagilid. Oo, Miss, bahagyang nakayuko si Luo Shi, napakamagalang na mababang boses. Wala na siya. Kahanga-hanga ang boses. Natural, si Lu Roxen ang pinakamagandang babae sa mundo. Oo, nagayos na si Loxie gaya ng iniutos mo. Sinabi ni Luo Shi, ngunit gusto mo ba talagang ibalik sa kanya si Han Nayan pagkatapos makuha ang 4 na lungsod? Masyado bang mapanganib na gawin ito? Malumanay na ngumiti si Lu Roxen, kung hindi, sa damdamin ni na Aaron at Ivory, sa tingin mo ba ay maniniwala si Aaron sa sinabi ni Ivory sa kanyang sulat? Sa pagsasalita tungkol dito, biglang may bakas ng galit sa mukha ni Lu Roxen, kung hindi siya maniniwala balang araw, hindi ako magkakaroon ng pagkakataon balang araw. Ngunit kung ang Aaron ay naniniwala, at binawi si Han Nayan, at nabigo ka sa oras na iyon, hindi ba ang Aaron ay parang isang takas na ligaw na kabayo, na mahirap paamuin? Nag-aalala si Loxie, mabibigo ba ako, kung wala si Ivory, ang anak ng mundo, sino ang makakapagkumpara sa akin? Halatang galit na galit si Lu Roxen sa pahayag ni Luo Shi at malamig na ininom ito. Mabilis na lumuhad si Loxie, nag-aalala lang si Loxie tungkol sa malaking dahilan ng Miss. Huwag kang mag-alala, kahit na hindi ako magtagumpay, ang Aaron ay maaaring hindi makinig sa akin sa lahat ng bagay, ngunit hahayaan siya ni Ivory na makinig sa akin sa kritikal na sandali. Agad na gumaan ang loob ni Luo Shi, isang ngiti, o Miss Think Thoughtful. Ngumiti din si Lu Roxen at bahagyang nakipagkamay. Aaron, nakikita ko kung paano ka makakatakas sa palad ko. Nakasimangot naman si Aaron sa kabilang dulo nang lumabas siya ng mansyon. Napakadaling pinakawalan ni Lu Roxen si Han Nayan kaya kinailangan ng Aaron na mag-alala tungkol sa kasalukuyang sitwasyon ni Su Yingxia. Natural, hindi siya naniniwala na magbabago ang isip ni Ivory, ngunit kailangan niyang pag-isipan pa ito dahil handa na siyang palayain si Han Nayan. Nagbago ba talaga ang isip ni Ivory? O pinilit ba siyang maging walang magawa? Gayunpaman, kung mapipilitin siyang gamitin ang katalinuhan ni Ivory, hinding-hindi siya mag-iiwan ng bakas sa sulat, ngunit hindi.
Nang bumalik si Aaron sa restaurant, si Fumang at ang kanyang barkada ay matagal nang naghihintay sa unang palapag. Nagmamadali silang umakyat, tumalon-talon, at tumingin sa katawan ni Aaron dahil sa takot sa anumang aksidente. Ayos ka lang ba? 3,000. Nag-aalala si Fumang. Nasaan si Baek Xiaosheng? Inis ka ng Aaron ang karamihan. Nandito ako. Tulungan mo akong suriin ang 4 na lungsod na ito. Sa pamamagitan nito, ibinigay ni Aaron ang sulat kay Bai Xiaosheng. Matapos matanggap ang sulat, sinulyapan lamang ito ni Bai Xiaosheng at kumunat ang noo. Paano? Paano magiging ang 4 na lungsod na ito? Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.